At sa pagkakataong ito, atin namang ibigay ngayon ang greetings kay Brother Wendell Talibong at kasama na doon ng kanyang pagbigay sa atin ng kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell Talibong ng Uzami City. Good evening. Brother Wendell, there pa you. Okay, good evening Bro Jando. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Katoliko man o hindi Katoliko, at may nasilip ako dito na komento bago tayo magsimula. Ito ang pahayag ni Jeffrey Tolentino. Hello. Saan sa Biblia mabasa ang Iglesia ni Manalo? Wala yan sa Biblia. Kaya nangangagaw lang yan ang Iglesia ni Cristo kahit sa mga aklat Katoliko. Pero nasa pasugo ninyo magasin na kung sino ang nagtatag, siya ang may-ari. Malinaw naman sa tinatawag na Articulos de Incorporación para Pul 4 na pinag ah, lagdaan ni Felix Manalo, Quelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization are, marami sila, isa lang si Felix Manalo. Kaya Iglesia ni Manalo na nagtatago sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, pastor ka ba? Kung pastor ka o pare ka, di ba nag-aaral ka ng Biblia? So ngayon, kung talagang marunong ka sa Biblia, saan makita o mabasa ang Iglesia ni Manalo? Wala yan sa Biblia, Iglesia ni Manalo. Kaya yung aral ninyo talagang wala sa Biblia dahil wala naman kayong sariling Biblia. Namimili at nakibasa lang. Yun ha? Mas mabuting lilinawin natin yan dahil tinatalakay kasi natin o nabasa natin yung si Chris Aquino nagpapahid ng langis. May banal na langis daw ang iglesia ni Manalo. Oh, thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. At may biblical healing verses daw. So ito na ay palatandaan na target nila na matangay si Chris Aquino sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. No? Lalo na nasa karamdaman si Chris Aquino. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Sa akin yung simpleng ubot-sipon, automatic pagiging pneumonia. Tatlong treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na At sa post ni Chris Aquino, nagpasalamat siya sa Carmelites Monastery, mga madre at kay Bishop Socrates Villegas, Archbishop Villegas, pero binanggit din niya dito ang ministro ni Felix Manalo at ang INC sa isinagawa na pagpapahid ng langis umano sa INC. So, siguro sa iba na walang background, parang sasabihin nila ay okay lang siguro yan. Pero malinaw na ito'y isang sinkretismo. At nauna nating tinatalakay na sa karamdaman ni Chris, mas mabuti din na uh, lumapit sa Ministry of Liberation dahil kung maalala natin yung pahayag ni St. Louis de Montfort na dami daw mga nagkakasakit sa iba't ibang mga karamdaman at na ospital dahil sa nabuong soul ties na hindi pa naputol. Kailangan talaga. Ngayon, bakit maraming mga celebrities ang natangay lalo na sa iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Una, ginagamit nila yung mga aklat Katoliko tulad nito, mga luma ng aklat, no, a Christian Feast, Handbook of Christian Feast and Customs,
Hindi na ito makita ninyo basta-basta. Ito, early Christians art. Bawat mga ministro, meron talaga nito, bahagi na nila sa mga pandoktrina at pangangaral. Bakit? Dahil sa kanilang propaganda, ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng aral galing sa mga pagano. Ulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Kung wala kayong kopya nito at wala kayong background, mga kapatid, sa mga aklat na pinagputol-putol ng mga ministro, dahil nagiging bahagi na talaga ito sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko, ang pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko. So kung wala kayong mga ganito, delikadong mapauo talaga kayo. Lalo na ang aklat na ito, ginagamit din nila sa kanilang television, mga propaganda at lalo na sa isinagawa nila na mga pandoktrina para sabihin ang Katoliko ay nagtuturo ng mga aral galing sa mga pagano. Bakit? Sa pahina 99, ipatuloy sa 100 na pahina, ito kasi ang mabasa. Ang pagsasakristyano ng pagsamba ng Diyos ng araw, Sun God, ang lumikha ng Pasko. Ginawa ni Aurelian taong 270, ang ika-25 ng Disyembre, ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na isang pagdiriwang ng imperyo pagkatapos ng tagumpay ng iglesia. Ito ang ginawang araw ng kapanganakan ng tunay na araw bilang Pasko. Yan. Ginagamit nila ito na aklat. So, at sasabihin ng mga ministro, di ba? Klarong-klaro diyan na isinakristyano ng simbahang Katoliko ang paganong kapistahan. Kaya nagdiwang ng Disyembre 25. Lilinawin muna natin, mga kapatid, dahil ginagamit nila ito laban sa simbahang Katoliko at nagiging epektibo din ang kanilang mga pagputol-putol. Bakit? Ang dami nang natangay. Oo, may mabasa tayong isinakristyano ang paganong kapistahan. Malinaw yan. Pero hindi ibig sabihin na kung isinakristyano ang paganong kapistahan, ang paganong kapistahan, yun ang ating ipinagdiwang. Kaya nga isinakristyano, pinalitan ng kristyanong selebrasyon. Pero ang pagka-identify sa December 25 na kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay mas nauna pa sa pitsa ng mga pagano. Bakit? Kung pag-aralan natin, mga kapatid, tingnan natin ang kasaysayan, ikumpara natin. Pero sasabihin nila, bakit isinakristyano yung pagan festival kung nauna na ang mga Kristiyano na nagdiwang sa Disyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil ginagamit itong December 25, mga kapatid, na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo para talunin ang kapistahan ng mga pagano.
na kapanganakan sa Diyos-Diyosan nilang haring araw, yung tinatawag na Sol Invictus, ang conquered God na ipinagdiwang din sa December 25. Kaya pinalabas natin mga Katoliko na yung Kristiyanong Katoliko natalo ang selebrasyon ng mga pagano sa pamamagitan ng pagdiwang natin sa totoong Panginoon at totoong araw, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero alam nyo, may pinutol sila sa aklat. Kung tingnan natin ang karugtong sa binasa nila na pahina 99, ito ang iniwasan nila. As early as 200, that is before the connection with the worship of Roman emperors as the Son, the comparison of Christ with Son was becoming quite frequent in Christian writers. Yun ang pinutol nila sa naturang aklat, mga kapatid. Delikado talaga, no? Pag pinagchap-chap nila. Ang kinontra natin, mga kapatid, hindi ang aklat na sinulat ng pare, kundi ang maling unawa nila o pilit talagang minamali nila ang referensya ng ang pare ang nagsulat, ginawa nilang diferensya. At hindi mismo ang referensya na sulat ng pare ang kinontra natin. Bagkus, sinusuportahan pa natin, mga kapatid, ng iba pang mga history dahil pinagchap-chap nila ang referensya at nagiging diferensya. Kaya kinungkumpleto lang natin, mga kapatid, ang tunay na pangyayari kung bakit sinasabi sa referensya na ang may akda ay isang pare para di natin iligaw ang mga inosente sa kaparasong referensya na pinaputol-putol lang nito mga bulaang mga ngaral. At tandaan natin, kahit sa Biblia, merong binanggit na araw ng katuwiran. Araw, ibig sabihin, dahil may araw ng katuwiran at ang mga pagagano ay nagsimba ng araw, ang araw ng katuwiran sa Biblia ay galing na din sa mga pagano. Saan yan? Malakay, Kapitulo 4, chapter 4, verse 2. Ito mabasa natin. But for you, revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings, and you will go out and live like calves released from the stall. See? Sa Biblia may binanggit diyan na araw ng katuwiran. Napakalinaw, mga kapatid. Ibig ba sabihin dahil may araw ng katuwiran, yung nakasulat na araw sa Biblia ay tumutukoy na sa Diyos ng mga pagano? Hindi. At ang pagdiriwang natin sa Pasko, sa Disyembre 25, yung pagbibigay natin ng mga regalo tuwing araw ng Pasko, alam nyo, ang mga konseptong yan, napaka-biblikal yan. Bakit? Unang nagbigay ng regalo, bisita mismo ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. Di ba? At kung tingnan natin ang mabasa sa Esther Kapitulo 9, versikulo 22, ito din ang ating mabasa, mga kapatid. As the time when the Jews got relief from the enemies, and the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into the day of celebration, he wrote them to observe the days as days of feasting and joy, and giving presents upon and to one another, and gifts to the poor. So nakita niyo, may pagbibigayan ng mga regalo diyan, mga kapatid. So dito pa lang,
makita natin na mismo ang mga Hudyo ay nagdiwang na ng kapistahan at sa kanilang pagdiriwang ng kapistahan, may pagbibigayan ng regalo at pagsasaya. Oh. Ngayon, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, ginagamit din nila ang iba pang aklat Katoliko para mailigaw ang mga inosinteng Katoliko. Kaya dapat meron din kayo nito. Ang aklat na ang pamagat ay The Externals of the Catholic Church by Monsignor Jan Sullivan. Ito kasi ang mabasa. December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all throughout the empire. See? Sinasabi nila, di ba malinaw na nasa aklat mismo ng simbahang Katoliko yan? Pero napakalinaw naman ang sinabi sa naturang aklat na sinabi lang diyan na ang December 25 ay tinatawag na araw ng kapanganakan sa Haring Araw. Pero hindi sinabi diyan na pinanggalingan ito sa piyesta ng kapanganakan, lalo na sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Dahil bago mag-quote ng referensya na ginagamit nila mga kapatid na diferensya, dapat tingnan natin ang kasaysayan. Una, ikumpara natin. Yung Sol Invictus, kailan ba yan pinagdiwang kumpara sa pagdiriwang ng mga Kristiyano? Kahit nga, tingnan ninyo ang Wikipedia, makita ninyo yan. Ito ang mabasa. Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. In 274 Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So napakalinaw, 274 ipinagdiwang mga kapatid. Ang pagsimulan, pagdeklarar sa paganong emperador ng Roma na si Aurelian, yung kapistahan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang tanong mga kapatid, napakalayo na at late na masyado dahil mas nauna na ang pag-identify ng mga early Christians sa December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sa mga early manuscript na na-translate sa English mga kapatid, isinulat sa mga naunang mga Kristiyano na noong 1st hanggang 3rd century ay may pagdiriwang na para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, si Saint Theophilus, sabi niya, we ought to celebrate the birthday of our Lord on that day, whosoever the 25th of December shall happen. So, kailan yon? Mga 171 Anno Domini na yan. 2nd century yan. Si Saint Irenaeus, sa ika-3 century, sabi niya, in this work, Adversus Heresies, identify the conception of Jesus as March 25 and link it to the crucifixion at the time of the equinox, with the birth of Jesus 9 months after December 25 at the time of the solstice. So, napakalinaw mga kapatid ang mabasa natin sa kasaysayan. Kaya, kung ikumpara natin yung propaganda nila na ang ating pagdiriwang galing sa mga pagano, napakalayo mga kapatid. Matawag mo bang sa paganismo ang Kapaskuhan kung mas nauna nang inihayag sa mga naunang Kristiyano ang December
25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo kaysa panahon na pagtukoy nitong kapistahan ng Sol Invictus. Napakalinaw, December 25, nabasa natin, Nativity of our Lord Jesus, identified 70 to 250 Anno Domini sa mga Kristiyano. Samantalang yung Sol Invictus, the Unconquered God, na ipinagdiwang ng mga pagano noon, ay idineklara ni ni Emperor Aurelian sa taong 225. See? Napakalinaw mga kapatid. Napakalayo ang gap sa panahon kung kilan ginamit ng dalawang grupo ang Disyembre 25. Kaya mag-ingat sa ganitong mga propaganda ng mga anti-katoliko. No? At hindi lang yan. Ginagamit pa nila itong aklat na ito, The Christian Feast and Customs, at palagi nilang ginagamit ito mga kapatid. Bakit? Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo sa paggamit. Pinag-chap-chap kasi ito, kaya mag-ingat kayo para di kayo mabiktima sa pag-chap-chap lamang nila. Ito. Ulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Yan. Ang ginawa ng ministro at yung mga miyembro naman, pinabasa lang ng Pasubo Magazine, di na pasubo na. No? Dahil biktima sila sa pag-chap-chap. Bakit? Dahil may iniwasan kasi ang mga ministro ni Felix Manalo. Kaya INC incomplete, no? Ito lang ang binasa niya sa pahina 61. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of Mithras cult were held all throughout the empire. Yon. Pero alam nyo ba kung ano ang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan nila mga kapatid. Pakita ko ang PEDSA na ginagamit ng mga ministro. Ito, iniwasan nila diyan ang salitang however. Sa huling bahagi, may nakita kayo. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. So, yun ang mabasa diyan mga kapatid na iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. So, daming nabiktima sa putol-putol talaga. Kaya mag-ingat. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil dami na ngayon ang mga siktang tatag lamang ng tao. Di po ba? Isa na nito ang kay Felix Manalo, kay Kibuloy, kay Eliseo Soriano,
at daming mga inosinteng nadala. Kaya ibalik natin ang katesismo sa bawat bahay para yung mga anak ninyo ay di matangay nito mga bulaang mga ngaral. So dito lang muna tayo, Bro Jando. Bro Jando? Ayan, Okay. wala na naman si ayun. Pakiano mo. Wait lang. Si Sige, Divine sige. dito maingay. Sige, wala, okay. Alright, maraming salamat, Brother Wendell. So, dako na po tayo ngayon, mga kapatid, sa parang si Brother Romer yung buhok ko. Maraming salamat sa napakagandang Brother Wendell, topic mo ngayon, no? So, may pagsagot na tayo sa mga tumutulig sa December 25, mga kapatid. Aralin lang po natin yung ni Brother Wendell at may naka-raise na ba? Super, wala pa. So, may tanong dito si Upperboy Mix TV. Sabi niya, may isang tanong ako. Sa'yo ko ibibigay ito, Brother Angel. Kung magsuot ng scapular, ano pala to? Sige nga. Kung magsuot daw ng scapular, maliban sa Friday, hindi pagkain ng karne, may ibang araw pa ba na hindi pagkain ng karne kung magsuot ng brown scapular, Brother Angel? Actually, na ano ko na yan no? Yung ano ba yung na brown scapulars na binigay ni sinabi ni Mama Mary, no? Kasama yon, no? Maliban dun sa pag-iwas sa mga kasalanan, yun nga, pagliligtas sa kapahamakan, kasama sa brown scapulars talaga is pati Wednesday at Saturday. Kasama yon na hindi dapat kumain ng karne. So ngayon magiging 3 na, no? Kasama na yung Friday. No? So may mga tao na pwede naman natin sundin yon, no? Kung talagang tayo, dedicated din tayo, but it's a devotion pa rin. A devotion is you can choose naman, no? Hindi siya mandatory, kundi kung mag-devotion sa dami ng devotion natin, pwede tayo mag-devotion, pumili. Ngayon, meron din ako nabasa na pwedeng i-stick ka, katulad nung sa Code of Canon Law kasi batas yung Friday na abstain from meat. No? So, pwede kang pumili na daw doon at kapag yun, sabi dun sa isang Catholic website, kapag yun yung Biyernes hindi ka na kumakain nun, okay na yung no? Pero yung kung pangunahan si Mama Mary nagsabi nun, pero tinanong ko na rin yan sa pare. But it's a devotion, no? It's a devotion. Nasa sayo, kapatid, pero kung tatanungin mo ko ano ba yung batas sa brown scapular sa pagkain ng karne, kasama yung doon, yung Wednesday and Saturday, kapatid. No? So pwede nasa sa atin naman 'yon, no? Ang mga devotion naman hindi yan mandatory na ito lang ang sundin mo o ito no. Is a devotion, is our choice. Pwede tayong mag-devoted sa Divine Mercy, and yun nga, mga scapulars, devoted tayo. And then you can choose naman, no? It's our choice, kapatid. But kung tinatanong mo, may kasama pa ba? Actually, hindi naman kasama yung Friday doon sa brown scapular, kapatid. Ang brown scapulars, ang sinabi ni Mama Mary dyan, abstain from it siya sa Wednesday and Saturday. So, kung mas maganda, kung magagawa mo lahat yun, why not, no? Konting sakripisyo, para din sa devotion mo sa brown scapular. Bro Junri? Salamat, Brother Angel. At dito naman kay Babs Fink, ask ko lang po, bro, John Ray, okay lang po ba magpamember ng Catholic Women's League or CWL? Brother Angel? Yes, that's part of the Catholic community, kapatid, no? So maganda 'yan, lahat po tayo, no? Lahat po na isa part 'yan ng paglilingkod sa Diyos. So you can choose marami Brother pong Angel. Yes po. Basta babae, ha?
Siguraduhin mo babae ka dahil di ka tatanggapin pag lalaki ka. CWL. Matagal na yan, CWL. But it's part of the tinatawag nating Catholic community, no? I think it's also part of the hindi yan maitatawag na CCR yung Charismatic Catholic Renewal. So, ang tawag sa mga ganyan Catholic community lang, no? So, CWAL, mga Legions of Mary, Knights of Columbus, yan. So, Catholic community yan, tanggap na simbahan po yan. Okay po yan, kapatid, CWL, matagal na yan sa simbahan. May nagtaas na ng kamay, bro, Junri. Bro, Junri? Yes, tapos na, Bro Angel? Yes, bro. May nagtaas na ng kamay. May nagtaas na ng kamay, sige. Ayan, si Brother Rowan. Brother Rowan, good evening. Mukhang puyat, Pinoy. Mukhang puyat ka, bro, at pagod na. Mukhang pinagod ka na ni Deuteronomio. Ano, tawag dito yung Tawa. alas, Naligaw na alas 2 na Hudyo. ako natulog. Alas 2 na ako nakatulog kagabi. Tapos, gising ng alas 5 kasi trabaho ko alas 6. Hanggang ngayon, wala pa akong tulog. Kaya, okay lang. Kaya pa naman. Yes, Brother Rowan, good evening. Bro, Good evening, bro. Good evening, bro. Yes, May tanong na ako tungkol sa ano ba kasi yung napaisip ako ngayon, yung curriculum kasi natin sa high school ngayon, lalo na sa araling panlipunan. Yung tinatawag na araling panlipunan, grade 10 yan ngayon, bro. Contemporary yung issue. May sa third quarter kasi niyan, bro. Focus yan sa gender equality. Ngayon, dyan makikita mo na parang inopromote ng school yung rights ng mga LGBT na dapat tanggapin sa society natin. Kung ano sila, yung makipagtalik sa kapwa same-sex nila. So, paano yan, bro? Kasi, paano yan ma-handle ng mga teacher? Mga ganyan, pag rimbawa, sulit katoliko yung nagturo niyan. O, paano yan? Sige, bigay natin kay Prof. Wendell. Prof. Wendell. Prof. Prof. Okay, sa Human Life International, yon, mag-ingat talaga dahil kahit sa DepEd ay pinasukan na ng tinatawag na satol na paraan. Hindi lang yan, kahit na sa family planning, tingnan nyo yung mga aklat sa Department of Education. Makita nyo ang propaganda. Yung pamilya na may dalawang anak, umuupo lang sa kumakain sila, masarap ang pagkain na sa misa. Pero yung pamilya na ang daming anak, nakaupo sila sa sahig at mahirap ang kanilang mga kalagayan, no? Meron ng propaganda, tinatalakay yan ni Dr. Rene Joseph Bulieser. So, kahit sa hindi lang yan, sa PE nga, kahit katolikong paaralan pa, nagiging bahagi na yung yoga exercise. Bawal yan. Pero nagiging bahagi yan. Kaya, dito natin makita na dahan-dahan pinapasok talaga yung mga propaganda. Propaganda sa the New Age movement. Kung makita natin yung 5 generals of Satan na kumikilos sa iba't ibang bansa, kaya yun ang dahilan kung bakit nagiging legal yung mga immoral sa ibang mga bansa. Buti na lang sa atin ang nakapasok na legal ang paggamit ng contraceptives na
mariin talaga yang tinututulan noon. Pero may mga nakapasok. Iyon, delikado talaga yan. Lalo na pag may mga batas na ma malikha dahil yung mga kausap kong mga exorcist sa ibang bansa, mahirapan na talaga sila na mangaral sa publiko at kahit sa loob ng simbahan kung tatalakayin nila yung LGBT dahil nanganganib silang kasuhan. So, yung pagpasok na yan sa paaralan, delikado talaga, satol na yan. Pero anong mangyari sa mga Katolikong mga guro? Dapat founded sila. Founded sila sa aral ng simbahang Katoliko. Bakit? Sa mga nakikinig lang, nagbigay advice ako ng isang Katolikong guro sa isang university. Nagtanong ako sa kanya, kailan ang huling kumpisal mo? Katoliko yan ha, university. Sabi niya, ang tagal na, ilang taon na. Imagine. At nang inimbitahan ako sa isang Catholic university para magtalakay sa Eucharist, tinatalakay ko doon para sa mga First Communion, sino ang di pwedeng tatanggap, lalo na yung mga gumagamit ng contraceptives, daming nag-react. Pati ng mga nasa guro ng Katoliko. Parang di nila alam yan. Yun. Totoo yan, kapatid, nakapasok yan sa curriculum. At yun ang palatandaan, delikado talaga. Kaya, dapat ang mga magulang vigilance din sa anuman ang pinag-istadihan ng mga anak nila. Bakit? Dahil alam ko na kahit sa Katolikong paaralan, marami ng mga estudyante nagiging atheist na. Hindi maniwala. Science na lang ang kanila. Yun ang realidad. Kaya, di lang sa mga guro. Ang pait ba, meron pang Katolikong paaralan, Katoliko, pero tinanggap na guro na magturo ibang sikta. At habang magtuturo itong guro na ibang sikta, itinuturo yung kontra sa pananampalataya ng simbahan. Yon, napakadelikado. Kaya may ituring natin, nasa krisis talaga to. Yun po, Bro John Ray. Crisis talaga bro. Crisis talaga bro para sa akin kasi ako, aminin ko, teacher, public teacher ako. Tapos na-assign ako sa araling panlipunan. Ngayon, muti na lang, hindi ko na-handle yung grade 10 na yan. Kasi ang grade 10 na yan, tiningnan ko yung curriculum, grabe talaga. Tinitira talaga yung sexuality ng ating society. Ngayon, bago lang yan bro. Kasi nung una, nag-high school ako, wala tayong kontemporaryong issue. Ang fourth year natin nung una, economics. Bago lang yung kontemporaryong issue. Mga modern na mga issue, tinatakil dyan. Ngayon, napasok dyan yung sexuality. No? Dapat na ang LGBT parang i-accept na sa lipunan na okay lang yung makipagtalik sila sa pareho nilang sex. Dahil katulad din ng lalaki, kung preference niya yung babae yung makisex niya, okay lang. So dapat sa kanila okay rin. Yung parang ginagawa nilang kapital yan bro, yung equality ng babae. Tapos, doon sila magkapital sa equality ng babae. Tapos, bibirahin, tapos, pag nakita nilang makuha ng equality yung babae, susunod yung LGBT. Wala namang problema sa Katoliko yung equality between men and women kasi diyan natin makikita yung pagmamahal natin kay Mama Mary kasi babae yun eh. Pero kasi yun bro, doon sila nagkakapital sa babae. Ngayon, pinapalo nila yung LGBT, makikita mo talaga sa curriculum, pag i-enforce pa ng lalo ng DepEd yan bro, makikita mo talaga na mag-iiba yung society natin dahil ang tinuturo sa public school, ganyan na.
yan ang realidad. Pumasok na talaga, bro. Yes, totoo yan, kapatid. Oh. Yan ang realidad. Kaya dapat ang mga magulang din vigilance. Kaugnay diyan. Meron pa yung nag-viral na isang guro na gumagamit ng talong at tinuturuan niya ang mga estudyante kung paano gamitin yung kondom. No? So, nag-viral yon. Daming mga nag-react. Pero part yan sa sexuality. So, kaya nagdoble na talaga ah, ang mga ginagawa ng demonyo sa ating society ngayon. At ayon sa mga exorcist, ito na palatandaan, malapit na ang araw. At alam na ng mga demonyo na malapit na talaga. Yun lang siguro, bro. Yun lang siguro. Sa mga ganito, ulitin ko, lalo na sa mga gurong Katoliko, dapat talaga founded tayo sa pananampalataya. Di lang nagsisimba, pero ilang taon na pala walang kumpisal dahil hindi niya alam ang halaga ng kumpisal. Maraming salamat, Brother Wendell, at Brother Rowen, maraming salamat din. Okay, Brother Jando, go ahead. Okay. Thank you sa iyo, Brother Rowen, sa iyong mga katanungan. At meron pala dito pala, gusto dong magtanong. Hindi ko alam kung nakapasok mo siya sa Zoom, pero to make it sure, tawagan ko siya. Okay, ito tawagan natin si, saan na to? Melka. Tinan niya. To make sure lang. Teka, ay, di pala marinig. Ayan. Wala? Wait lang. Nagri-ring ba? Double check ko lang ano. Okay naman yung linya natin. Nawala. Tatanong daw to eh. Okay, so dito muna tayo sa ano muna, saglit bago ko magbalik doon sa ano natin sa Zoom natin. Mayroong comment dito from Aaron. Hello po, ask ko lang. Pag magkukumpisal po ba ay kailangan detalyado? Example po, nagkukumpisal mo ay last. Kailangan po ba dito ay detalyado? Brother Angel. Actually ni-research ko na rin 'yan, no. May mga pare na nagsasuggest na ano lang, kaya wag na daw i-detail kasi mahabang masyado, no. So kanya-kanya silang ano ng mga kaparian natin, no. So ako kasi pagka may mga iba-ibang comments yung mga pare, yung may mga aral sila na medyo hindi nagkokontrahan pero medyo magkaiba. Ang ginagawa ko, imimit ko yan in between. So ano ba yung mas maganda ron, no? Kino-compare ko yung pinakamagandang ano doon, no? Advice. So, ang pinaka magandang advice yan, wag masyadong siyempre, baka naman pag dinetalyado mo, pwede siyang humaba, bro, no? Halimbawa, marami yung kasalanan, tapos lahat dinetalyado mo, mauubos yung oras ni Father din. Magmimisa pa siya, di ba? Tsaka marami pa nakapila. So tama rin naman yun, kino-consider natin yan kapatid, no? So kapag nagkukumpisal din, as brief as you can, no? Pwede rin na i-detail mo lang konti kasi tandaan po natin, no? Kung i-consider mo rin yung nakapila, plus yung si Father magmimisa pa yan, yung oras niya, no? At ang mga yan, may mga ang kaparian natin kasama sa proseso ng pagkukumpisal, mga kapatid, brothers and sisters, kasama yung pagbibigay ng advice. So halimbawa, nakatatlo, 4, 5, 6, mag-10 ka sinabi. Lahat yun, dinitidalya mo. At lahat yun, bibigyan niya ng advice. Baka abutin siya ng hindi abutin siya ng oras na sobra-sobra na sa bago magmisa, late na si Father. So, as pinakamaganda kapatid, as brief as you can,
No, o kaya you can make actually yung may sinabi hindi mo na kailangan i-detail yun. Ito nagkaroon ako ng kahalayan, asinoplast kamo, no? Pwede rin 'yon, but pwede mo ring pwede mo ring i-detalye kung gusto mo, but as brief as you can kapatid kasi we need to consider na ang Diyos naman at alam naman natin, all knowing 'yan, alam niya nasa puso natin. Bago ka pumunta ron, alam na niya yung plano mo, alam na niya nagsisisi ka na. 'Yun ang pinaka-importante doon, no? So dahil ang Diyos naman ang Diyos ay mapagmahal and God is justice. Hindi yung mga ganun na pagsasalita kapatid, no? Sa kanya alam niya 'yon. So as brief as you can, if you pag nagkukumpisal tayo, no? Pwede rin mag-ano ka ng konting detalye but not sobrang haba dahil we need to consider din yung oras ni Father at yung mga nakapila. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Brother Angel, aking tawagan to tong si Ayan, nag-ring na. Hello? Hello, good evening. Naririnig ba ako dyan? Ay, wala man to. Nagbukas pa ng camera. Naririnig ba ako dyan? Hello, naririnig ba ako dyan? Ha? Mahina internet niya. So, dahil mahina internet niya, tawagan ko siya sa number niya mismo. Wait lang ha. Iano ko lang tong number nito. Wait lang. Uy! Ano naman to? Laban-laban to. Bigla naman tumugtog. Wait lang ha. Tawagan ko na lang to. Tawagan na lang kita kasi mukha yata mahina internet mo eh. Sana nasa Pilipinas ka lang, ano? Sana nasa Pilipinas ka lang para ma-clear natin. 74 Okay, double check. Okay, so try natin tawagan. SIM 1. Baka sakali mag-ring. Kasi mahina yung kanyang internet na naman natin eh. Try tawagan yung kanyang cellphone number. Kung nasa Pilipinas ito, wala. The number you have dialed is not unattended or out of coverage area. So, hindi, yes, Brother Angel. Yung kanina nagtanong tungkol dun sa nagdaad na naman pala ng curriculum ang DepEd natin. Nakakatakot yun, no? Brother Rowen ba yun? Medyo yan, no? Talagang noon pa man, no? Pinasok na tayo, no? Talagang ang mga fallen angels, no? Talaga active na sila. Dahil ngayon nga, ano? End of times, malapit na no? So active na sila. Pero ngayon, nasa sa atin ngayon, no? Kasi teacher ka. So yung iba, pinapaano nga yung mga ganun LGBTQ, same-sex marriage, ay pwede, pakipagtalik ay pwede. It's our choice. No, mahirap 'yan pero nasa sa atin. Halimbawa, ikaw ay yung nandun doon sa sitwasyon na 'yon, sa lahat ng nakikinig yan, sa mga teachers so ano man. Kung ipinapaaral niya sa iyo yung kontra sa turo ng Diyos at na simbahan. Anong sabi ng Biblia yan? Lucas 17:1-2, bro. Para sa mga nakikinig ngayon. Napakadelikado niyan. Okay, sa tingin ko nasagot na yan kanina pero sige. Hindi, idagdag lang natin na kasi meron kasing caller eh. Naghihintay. No, sige, ate. Sige. Lucas 17:1-2. Okay. Okay na siya? Nandiyan na? Nag-out ulit. Okay. Kala ko Nag-out ulit. Sige, ano yun na dito kasi okay, ito no. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi may iwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang tao magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa liig ng gilingang bato at itapon sa dagat kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Okay, so balikan ko ulit, tawagan ulit siya ha. Okay.
Ay ko ulit, tawagan siya ulit. Hello, naririnig mo ba ako, Mamel ka? Ano ba naman to? Hello, naririnig mo ba ako? Hello po, naririnig po ba ako dyan? Hello? Hello, Mamel ka? Oh, hello, oh, nasa Pilipinas kayo? Nasa Pilipinas po ba kayo? Nasa ibang bansa? Hello, nasa Pilipinas po ba kayo o nasa ibang bansa? Hello, wag po kayo magkikinig sa TV, sa monitor nyo. Tanungin, nasa Pinas ba kayo? Nasa Pinas ba kayo o nasa ibang bansa? Ano ba naman to? Pati ba naman vaccine? Ano pa? Pakisagot kasi kung nasa Pinas kayo, tawagan ko yung number niyo mismo, ha? Kung nasa Pinas So di kayo, talaga malinaw, Rajando, ang kanyang signal. ayun nga, kung sa internet yung number niya mismo, nasa Wag na lang, Qatar po, wag na lang Middle ipilit, East, Rajando. sige, wag na lang ipilit. Wag na lang ipilit, mahina internet. Ano internet mo dyan? Okay. So, ano talaga? Mahina internet, ano magagawa natin? No? Okay, ating balikan yung nasa Zoom natin, si Naroshi. Naroshi, good evening. Good evening po sa lahat. Good evening, bro. Good evening, bro. Good evening. Ang tanong ko ay ito yung bali continuation to sa nagtanong nung last Sunday yung si Ma'am Sinedo. Ang sumagot noon si Bro Romer. Ang meron kasi doon sa kanyang kwento, meron siyang yung cellphone yata na parang naging sa pagkaintindi ko parang naging contaminated tapos nag-suggest si Bro Romer na ipadala na lang sa kanya yung cellphone para although hindi mag-mention na i-deconsecrate pero for sure ang purpose ni Bro Romer noon ay para i-deconsecrate. Ang tanong ko ay doon sa part ng magpadala, kunyari contaminated talaga yung cellphone, wala ba siyang gagawin yung magpadala, talagang ipadala lang niya doon sa courier, let's say ipadala niya doon sa post office ba o kung anong courier man, wala na ba siyang gagawin doon sa pagpadala? Sino sumagot natin? Si Buddy Romer ba sumagot doon? Opo, nung last Sunday. Pero kung wala si Bro Romer ngayon, pwede siguro si Bro Wendell kung okay lang sa kanya. Okay, Bro Romer. Oy, yung cellphone, ipadala mo dito sa Office of Exorcism kasi marami nang nagpadala dito yung mga walang exorcist, hindi naman takot naman sila mag-break. Mag-prayer for protection kayo po. Lagyan nyo ng asin yung cellphone or nyo ng exorcism oil, lagyan ng exorcism oil para pagdating dito, dispose namin yan, susunugin namin yan lahat Ang dami nang nagpadala yung sa mga meron nga isa yung yung frame yung painting na galing sa Egypt, yung mga goddesses tsaka yung mga deities na nakapainting doon sa papyrus. Tapos kasi kapag nagre-react siya, yung mga balat niya merong mga sign sa mga Egyptian, may ibon, may triangle, may yung parang daming sign. So ipinadala sa amin. So ganun po bro, kapag takot kayo na mag-break kasi minsan yung yung mga bagay na niritualan, for example, hindi yan mabibreak through lang, dudurugin talaga yan.
Dudurugin talaga yan kasi dumaan ng ritual. So, hindi natin alam kasi yung phone na yan, nagamit kasi sa yung sa pornography, nagamit sa mga bagay na malalaswa, hindi natin alam kung saan pa yan nagamit. So, gano'n na lang po, bro. Iano na lang, lagyan ng asin or lagyan ng exorcism oil mismo yung yung cellphone. Wag naman yung basain na basain. Lagyan mo na lang i-cross. Yun po, bro. Okay bro, actually hindi ako, nakinig lang ako nung kay Ma'am Sinido Sige. nung Oo, Oo. tapos ako lang naisip, Kasi pag naisip ko lang, nabasag naman yan, di ba? Nabasag naman yan. oo, naisip ko lang ba na Kasi, kung kasi baka sige, sabihin nila na baka i-recycle yan ng mga police officer, baka i-recycle yan ng mga minister. Hindi namin i-recycle po yung mga bagay na ganyan. Kahit na yung mga singsing ng gold, hindi namin yan kinukuha. Sila po talaga mismo ang pinapatunaw namin yan, yung mga gold na may mga dragon, yung mga silver na may dragon, hindi namin yan kukumpiskahin kapag may value. Binibigay, pinapatabi po namin sa kanila, tapos pinapatunaw po namin sa kanila, o kung mag-ano naman sila, kung susunod naman sila sa payo namin, much better. Pagka hindi, silang maaras. So ganun po, sa mga cellphone naman yan na nabasag, ano po, yung lagyan nyo ng cross yung cellphone, tapos ipadala, mag-protection prayer po kayo at saka mag-cleansing. Or yung kay Chad Ripperger na prayer, yung handbook, yung prayer of retaliation, yun po ang cleansing doon. So yun po, bro. okay, maraming salamat. Yun lang po para sa iba naman na magtatanong. Thank you sa Okay, lahat. bro. Good evening. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Naruchi, no? Maraming salamat sa iyong katanungan. And then, move naman tayo ngayon. Dito naman tayo sa isang tanong pa sa, isang tanong pa rito. Saan ba yun? Bro Jando, Oo. may nag-comment kasi rito. Ano yan? Sino ba to? Si Brother Jose Basuelo. Sinagot na daw ni Bro Wendell, ba't ko ba daw sinasagot? Pansinin mo po, pansinin niyo ako, ang style ko rito, kinokonek ko lagi sa Biblia. Okay? Spirituality sa kaligtasan ako lagi. Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, no? Ang tawag diyan philosophy. Kaya nga may theology at may philosophy. Kinokonek yung practical, no, na nangyayari sa mundo. Kaya nga pagka pansinin yung mga kaparian natin, after po ng gospel, pinapaliwanag nila practically papunta sa practical na pamumuhay. Okay? Para mas maintindihan natin. Ngayon, ang nangyayari, kapag ang tanong naman, practicality, ngayon ipinapasok naman natin connected sa Bible para sa kaligtasan. No? So, walang pasikat dito kapatid. Dahil tandaan mo kapatid, kami rito, kami walang kami mga lang, aliping walang kabuluhan. Kami po nag-aano rito, tandaan po natin, nagbibigay kami ng oras dito, ng pagod dito, wala kaming rito bro, kapatid, no? Sana mag-comment tayo na mas maganda. Gamitin natin na sa blessings. Kapag kinonect natin yan sa Biblia, mapapansin mo totoo eh. Kaya ako kinoconnect sa Bible. Bakit? Kasi pagdating sa spirituality, yung mga ganyan katulad nun sa DepEd, katulad nun sa DepEd na yan. So lagi ko sinasabi, spirituality na tayo, no? Lalalimin ko lagi yan. So nasa atin, halimbawa teacher ako, sinabi sa akin nung principal, gawin mo to. Halimbawa sabihin niya, nilalamin ko ayon sa Biblia. So, kapag sinabi ng principal, gawin mo to, sabihin mo sa mga tao pwede ang same-sex marriage. Ang pinupunto ko rito, pinapasok ko kagad, Biblia. Okay? Kanina, yes, sinagot ni Bro Wendell yun, bro. O sis. But, ako nilalimang ko lang, pinasok ko naman yung Biblia. So, kung hindi ka natutuwa, dun sa pagdating sa mga ganyan kapatid,
ay wala na po ako magagawa dahil mahina pa ang espiritu mo pagdating sa ganyan. Ako laging ganun. I'll make sure dito, hindi po kami naghuhusga, nagpapasigat, kundi nandito po kami para po magligtas ng tao. At ayon po sa turo ng simbahan, at ayon po sa turo ng Biblia. Makikita mo talaga medyo mahirap siya. Pero teacher ka, paturo ka ng, sabi mo sa mga tao, okay ang same-sex marriage. So siyempre, ano gagawin ko? Ipapasok ko siya bilang preacher din, Bible preacher ako ng charismatic. So nasimbahan din. So ipapasok ko siya, saan ko ito makukuha? Nandun yun. Magiging sanhi ng pagkakasala si teacher. Di po ba? So yung sanhi ng pagkakasala, hindi alam ni teacher yon na nagiging sanhi pala siya ng pagkakasala. May basihan ako? Yes. And dapat matuwa tayo dahil nalaman natin to. Di ba, brother? Dapat alam natin to. No? At sige, sinisiguro ko, kaya nare-research siya, sinisiguro ko na totoong may turo ang simbahan. At lalong-lalo na nakalagay sa Biblia. So, dapat matuwa tayo sa salita ng Diyos. Ay, ito pala yun. Let's appreciate it. May mga tao nagre-research para sa inyo, para sa atin lahat, nagbibigay ng oras. Sana mas matuwa tayo doon at focus tayo sa aral. Focus tayo sa aral ng Diyos. Wag masyado mababaw yung siguro ginawa ito dahil no. Not me, no? Pinopromote natin dito yung kaligtasan, turo ng simbahan at turo ng Biblia. And dapat mas matuwa po tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi ni Jesus, di ba? Mapalad kayo, narinig nyo ang mga salitang to. Maraming mga tao na gustong marinig ang mga to, hindi nila narinig. So ito'y blessings, kapatid. No? Pagka may nagdadagdag ako ng Bible verse, mahalaga to para sa kaligtasan. Imagine mo kung ako teacher, kaya lagi sinasabi, nasa atin po. Nasa atin kung ito yung sinasabi ng Diyos ni Jesus mismo na maghuhukom sa atin lahat. Magiging sanhi sila ng pagkakasali. Dahil sasabihin teacher, pwede yung same-sex marriage. No? So ngayon, kung walang alam sa Bible, walang alam sa turo ng simbahan ng mga tao, okay lang ng okay. Pero dahil sa binigay natin yung Bible verse, si Jesus ang nagsabi, pag nagsanhi ka ng pagkakasala, mag-iisip ngayon si teacher. Nag-gets niyo po, spirituality, kaligtasan. Mag-iisip si teacher, ay, kakilakilabot pa pala kung magiging sanhi ng pagkakasala. Di nag-save tayo ng kaluluwa. So ngayon, ano ba ibig ko sabihin dito? Bakit ko din pinasok yon? Kasi pwedeng itong si teacher natin na si Bro Rowen, pwede siyang sabihan din na magturo ng ganun kasi nga nagdududa na siya. Ipapasok ko yung Biblia para masiguro niya ito ang turo ng Diyos. Ito ang turo ni Jesus. Kahit anong mangyari, let's have a choice. We have a choice. You have a choice. Kahit anong mangyari, kapag tinuro sa yan, sinasabi ko lang, ang sabi ni Jesus, magiging sanhi sila ng pagkakasala. So hindi sila pwede, nasa sa atin, katulad mo, kung naging sanhi ka ng pagkakasala, katulad yan, kung nagko-comment ka ng hindi maganda, nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Kakilakilabot ang sasapitan ng mga ganun. Lalo na yung kumukontra sa salita ng Diyos, delikado yan. So, just study, listen, no? Sabi nga ni Jesus, sabi nga ni Apostle Juan, mapalad ang taong nakikinig, no? Nakakaunawa, tumutupad nito. May kaligtasan ng taong ito. Yun po, Bro Jando. Okay, so meron pala ditong message na pumasok. Play ko muna. Brother Jando, good afternoon po sa inyong lahat. Itatanong ko lang po yung aking sitwasyon. Demonic attack po bang matatawag yung aking nagiging ugali sa aking mga kasamahan dito? Kasi po, ang bilis-bilis kong mapikon, ang bilis-bilis kong magalit.
kahit kaunting bagay lang, halimbawa kunyari may tissue lang ako nakita na nakakalat, nagagalit na kagad ako sa kanila. Kumbaga, ang bilis kong, kumbaga sabi ko sa kanila, stricta ako, ayoko lang ng ano, pero parang sobra na po ba yung pagiging stricta ko? Kahit katatapos ko lang magdasal, kasi araw-araw po nagdadasal ako, halos lampas 1 oras ako kung magdasal kasi marami po akong dinadasal bukod sa rosary. Tapos pagkatapos po noon, hindi pwedeng hindi ako magagalit. May nakikita akong dahilan para ako'y magalit sa mga kasama ko. May nakikita talaga akong dahilan kahit katiting na dahilan lang kinagagalit ko sa kanila. Ang bilis-bilis ko pong magalit. Hindi ko makontrol yung aking nararamdaman. Basta magagalit na lang ako. Ano po yun? Demonic attack kaya po yun? At ano po ang pwede kong gawin? Kasi naano rin ako, minsan kasi na ano ako baka kasi mamaya patulan na din ako ng patulan tapos magkagulo kami dito, pumatol sila sa akin. As in, ang bilis ko pong magalit sa kanila. Ang bilis ko pong mapikon. Sabi ko lang sa kanila, strict kasi ako, ayoko kasi nung may ano pong tawag doon? Demonic attack kaya po sa akin yun. Kahit katatapos ko lang talaga magdasal, nagagalit. Paglabas ko ng room, nagagalit ka agad ako. Araw-araw talaga po yun. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko bakit ako ganun. Okay, so yun ang audio recording na sinend sa atin nung nag-call sa WhatsApp na mahina ang signal. Brother Romer, kung nanonood siya ngayon, Brother Romer, pakisagot yung kanyang katanungan. Okay po. So, gano'n na sabi mo na demonic attack ba yung karanasan mo na palagi kang magagalitin? Opo, talaga. Kasi tingnan mo ha, habang nagpe-prayer, ito, ang daming prayer na ginagawa mo, ang daming devotion, pero ang tanong, bakit ka kaagad nagagalit? Kasi ganito po yan, may practices tayo, pwedeng magsama ang rosary at saka sin, rosary at kasalanan. Pwede magsama yung misa at kasalanan. Ang tanong, paano natin malalaman yung sa sarili natin, meron bang pamamaraan na ang kasalanan at saka ibang prayer ay hindi magsama? Meron. Ano ko po sa inyo yung meditation. Kasi yung meditation po, once na, yan ang pinakakulang po sa atin. Kasi, ito ha, yung meditation, hindi yung yoga. Hindi yon. Hindi yon pamamaraan ng simbahan. Yung meditation na sinasabi ko ngayon na hindi pwede magsama ang kasalanan kasi yung meditation, nagpo-focus yan doon sa life ni Jesus, sa suffering ni Jesus, depende kung ano ang i-meditate mo. Kasi kapag doon sa meditation, pinasok mo na yung sarili doon sa buhay ni Kristo, sa suffering ni Kristo, sa agony ni Kristo, or sino pa man ang i-meditate mo, makikita mo yung sarili mo. Once na, kaya nga sabi ko, kung ma-unite mo yung spirit, yung kalooban mo, yung sarili mo doon ni God, doon kay Jesus na pure white, makikita mo yung sarili mo na itim ka pala. Kasi tingnan mo ha, once na yung pintura ay pure white, tapos ikaw nakadikit ka doon, makikita mo sarili mo kung sino ka. So ibig pala sabihin na ang kulang pala sa atin ngayon sa Christianity natin, kasi ang daming prayer, ang dami nating rosaries, tapos yung ugali natin ganun pa rin. Ang dami na nating misa, halos 5 misa na ang inatinan natin. Tapos pagdating sa bahay, peste, yung demonyo ka, yung nagmumura ka na, dahil anong dahilan doon? Wala kang meditation. Kasi pinaka-importante po talaga, mag-grow po talaga ang soul, yung sabi ni St. Teresa of Avila, mag-grow yung soul once na papasok ka doon sa castle. Ang castle, ibig sabihin ng castle, yung sa sarili mo.
makikita mo by ano yan, by category, by stages yan. Once na makita mo na yung sarili mo, araw-araw mo na yan, kahit na anong gagawin mo sa buhay mo, papasok ka man doon sa sa trabaho mo, kung may makikipaghalubilo ka sa tao, makikita mo ng sarili mo na nagkasala ka ba o hindi. Aware ka talaga sa lahat ng ginagawa mo, sa thought man, sa ano man, sa actions mo man, aware ka diyan. Bakit? Ini-illumin ka na ni God doon sa sarili mo na ikaw pala ay hindi perfecto. So, careful ka sa lahat ng oras na yung sinasabi mo, yung binibitawan mo na salita, binibitawan mo na ang action ay hindi pala galing sa Diyos. So yun po uulitin ko, yung meditation po ang pinaka-importante. Kahit 30 minutes lang, 30 minutes na tahimik, talaga lahat, wala kang mental prayer, wala ka talaga, hindi yung vocal yung mental prayer, tingnan mo yung sarili mo kung saan ka na, mag-recollection ka, meditation ka, tingnan mo yung sarili kung sino ka. Kasi yun po ang pinakauna kapag pumasok ka sa digmaan, pupunta ka sa digmaan, tingnan mo yung sarili mo kung sino ka. Yun po ang pinakaunang step. Kasi ang dami natin, na diretso tayo prayer, Hail Mary, full of grace, parang buong lang, yung sa lips lang, wala talaga, hindi mo kilala yung sarili mo. Yan po ang pinakauna, tingnan po yung sarili natin. Kasi ang demonyo kasi gagamit siya ng ordinary attack. Kaya nga ordinary temptation, ordinary attack, kasi nakasalamuha na natin simple lang na nakasalamuha na natin to na kasalanan. For example, yung sabi mo, palagi kang galit, anger, hatred, na yan sa hatred. Sino man yan na kategory na yan sa demonyo? Si Satan. Yung nakaraan, yung binanggit ko, yung bata na naposes, yung balat niya may may pangil ng nakadat, dalawa. Hindi talaga, dalawa talaga yan ng ahas, kasi si Satan pala ang nasa kanya, nasa sarili niya na nagposes. So nung umalis si Satan, kasi sa deliverance or sa exorcism ni Padre, pag alis ng demonyo, alam mo, nag-iwan siya ng marka ng ahas. So ganun pala ang poison na binibigay sa atin ng ahas. Nagbabago yung ugali natin kahit na bago ka pa na nag-rosaryo, kasi wala kang meditation, hindi mo kilala yung sarili mo. So ganun po, kahit na sino-sino pa, kahit na sino ang nagkasala, sino ang nagkakalat, magagalit ka talaga kaagad. Kasi hindi mo kilala mismo yung sarili mo. Kasi ganito po yan. Kung ayaw mo na magkasala doon sa mga katrabaho mo, once na may kalat, walisin na may patience, yung humility, na walang marinig sila na salita. Kasi once na ginawa mo yun, kahit na ikaw pa ang boss, ikaw pa ang amo, tapos ginawa mo by humility, alam mo, makikita ng mga katrabaho mo, ay hindi na ako magkakalat. Bakit? Kasi ang boss ko mismo ang naglinis. Nakakahiya naman na magkakalat ako sa mga ganito na panahon, sa pamamaraan. So anong gagawin ng mga empleyado? So sila mismo nakita nila through action. Si St. Francis ganon, hindi siya preach, pinapakita niya talaga yung action na tahimik lang siya. Naglalakad lang siya ng simple doon sa merkado. Ang dami naka-appreciate sa kanya na naglakad lang siya. Nanghingi lang siya. Ang dami naka-appreciate sa kanya. Kaya pala, sabi ni St. Teresa of the Child Jesus, na kahit na makapulot lang siya ng karayom doon sa sahig, with greater love, malaki na pala ang value, malaki na pala ang merits na binigay sa iyo ng Diyos. Kaysa sa mga tao na nag-preach na walang love, nagpagaling ng mga may sakit na walang love,
bumuhay ng patay na walang love, yun, wala talaga yung silbi sa mata ng Diyos kung walang love. Ang love pala ang nagbibigay ng value sa lahat ng mga ginagawa natin. So, ordinary attack ng demonyo, yung nasa iyo, once na hindi mo yan maagapan, pupunta na yan sa extraordinary attack ng demonyo. Ibig sabihin, extraordinary attack ng demonyo, tumataas yung level ng atake ng demonyo. Aabot yan sa demonic obsession. Demonic obsession, yung may kagalit ka, kahit na 10 years na ang away ninyo, parang presko pa yan sa utak mo. Parang kahapon lang. So, wag mong hayaan na umabot sa gano'n na punto na ma-experience mo sa buhay mo. So, ang pinakapunto ngayon dito? Kilalanin mo yung sarili mo. Once na makilala yung sarili mo through meditation, hindi mo na magagawa yung kasalanan na paulit-ulit na ginagawa mo doon sa mga empleyado o sa mga kaibigan mo. Yun ang pinaka-importante, meditation, kasi hindi pwede magsama ang meditation at sin. Kasi nakikita mo na ang kasalanan once na grounded ka sa meditation. Makikita mo na ang sarili mo kung sino ka talaga, sino ka na pagkatao, ano talaga ang nasa buhay mo. Yun ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi ang rosary at sin, magsasama yan. Misa at kasalanan, pwede yan magsama na ikaw, makasalanan, napunta ka doon sa misa, magsasama yan. Pero meditation at sin, hindi yan pwede magkasama. Bakit? Nakikita mo ang sarili mo through meditation, nakikita mo kung sino ka talaga na pagkatao. Yun po ang sagot natin, Bro Jando. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. So, move naman tayo ngayon. Dito naman tayo sa Zoom kay Brother Champ Fernandez. Brother Champ Fernandez, good evening. Hello, Brother Jando. Good evening. Yes, hello bro. Good evening, bro. Punto, brothers and sisters in Christ. Good evening po sa inyo. Bro, meron lang akong tanong. Siguro kahit sino na lang sasagot. Tawag dito, although I'm planning to i-contest talaga, pero nagkasala kaya ako kasi actually dati after I resigned dun sa last kong trabaho, and then tawag doon, na-hire naman ako sa panibagong trabaho. So inaccept ko yun kasi although hindi siya in line sa skills, sa kung anong parang skills ko, tinanggap ko siya kasi yung company na yun is talagang religyoso, Catholic na Catholic. Kasi during my interview, may nakita akong image of Mama Mary, and then sa building mismo, every floor mayroong mga images of Santo Niño, Mama Mary, Father Jesus. And ayun, ngayon, yung during tenureship ko doon, hindi rin ako nagtagal, less than 2 months, nag-resign din ako kasi nalaman ko din kasi na kung paano yung nature ng work. So yung nature ng business, ang nature ng business nila is more on lending. So yung lending ngayon, tawag dito, ang taas ng interest. So naawa ako doon sa mga client. So lalo na nung during my training, pinagawa ko ng letter. So ang purpose pala ng letter na yun, instead of tulungan yung client na yun, gustong i-foreclose yung property for the sake of own interest. And then that company din, member din ng masonry. So nag-decide na ako, aside dun sa talagang hindi ko na rin kaya kasi hindi ko kasi talaga akma, hindi fit talaga sa skills ko. Isa sa nag-resign ko dahil dun sa nature, dun sa paano i-treat yung mga client, and then ayun,
during my stay there, ang dami mga images pero yung wordings nila inappropriate, ang dami mga bad words. So, and then lalo na yung alam mo ibabaon nila yung client sa utang. So, hindi ko ma-take, hindi ko ma-attempt na ganun yung magiging kasangkapan ako doon. So, do you think po, din po ba, naging part ba din ba ako dun sa scene? Sige, sino sasagot nun, Brother Angel? Okay, ang simbahan natin, kapatid, no, ang laging turo ng simbahan diyan is yung true no fault on your own, kasi ano tayo diyan, hindi kaya nga venial sin lang kapag hindi natin alam. Ngayon, ito yung problema. Kaya nga pag nalalaman na natin, no, nagkakaproblema tayo doon. Unang-una, sinabi mismo, biblical naman tayo para may basihan. Santiago 4:17 nga, Bro Jando. Bro Jando? Wala yata Okay, si Bro Angel? Okay na ba yung Brother Champion? Wala pa, bro. Nag-uumpisa pa lang. Nawawala lang si Bro Jando. Nag-uumpisa pa lang. Bro, pasensya ka na, bro, kasi multitasking ako rito eh. Oo nga. Si Bro, nagpapaano tayo ng Bible verse, bro? Ha? Ito, Bible verse? Ito. Bro Junri? Kaso. Kasi kaya nagnananay si Brother Jan. multitask. 4:17 ng Santiago, ito po nakasulat. At nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So ito kasi yung main natin dito, no? Ito yung main Bible verse na pwede natin pagnilayan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi siya ginagawa, nagkakasala. So during that time kasi, nung nalalaman mo na, yun ang naging problema doon, Bro Champ. Di ba sabi mo, alam ko, kamo, di ba? Yes. Yun. So, ito napasok nga ako doon. All I know talaga is, maganda religious. Natin. And then, during my... Pero nakita mo yung di ba? Opo. At doon naman, doon sa sinasabi mo na, yun na nga, no, very religious. Pero nalaman mo na ganun. At ang nangyari kasi, yun nga, na medyo kumbaga pa, accessories of the crime, di ba? Parang ganun. Tama? So, kahit nga sa atin, kahit may pinabenta sa'yo na nakaw, hindi mo alam na nakaw, you're still liable. Di ba? So, accessories of the crime yon. So, now, paano ba yung natin yan? Nagkasala ba ako? First, alam mo sabi rito, ang nakakaalam, ngunit ang mabuti dapat niya gawin, hindi niya ginagawa. Ibig sabihin na, ang ano ba yung mabuti dapat mong ginawa? Dapat, yun nga, alam mo na na masama yun, pero ang mabuti mong ginawa, dapat kinontrol mo na yon at sinabihan mo yung boss mo na hindi mo kayang gawin yon or something, no? But dahil nga trabaho mo, we're accessories of the crime pa rin. Right? And yung kasing idea na may idea ka na may alam ka na at nagawa mo pa siya. There is a sin talaga. There is a sin, no? Talaga meron siyang doon. Biblically kasi, di ba, may marami. Old Testament nga, di ba? Sinasabihan ng hari ba yun? Doon sa pamilya. O nyo to, kumain kayo ng ganitong no? Pinipilit, sabi nung mga bata, di ba? Hindi kami kakain yan. Against yan sa Diyos. Di ba ganun? Kahit buhay niya. Di ba? So, in other words, kanina nga yung sinabi ko, it's a matter of faith and it's between faith and yung dun sa and your job. Pinag-uusapan dito yung faith mo ngayon. Kaya nga sabi ko kanina dun sa sinasabi ng teacher, ngayon labanan yan no? Saan ba tayo pupunta? Ito trabaho mo pero kasalanang malaki sa Diyos. No? So talagang labanan, hindi siya ganun kadali. But kung tanong mo nagkasala, doon tayo papasok. Alam mo pa, may alam ka doon during that time at nagawa mo Ngayon, nag-resign ka na doon, di ba, Bro Champ?
Yes. Yes. Dapat may kampasal, of course. Ako nga rito, bibigyan ko lang po kayo ng ano no, ng konting ano no, background dito sa in connection with your ano. Dito nga sa trabaho ko, kung pansinin yung hotel siya, di ba? So ako kasi nag-aano ako ng mga bed dito, no? So pansinin niyo, yung imaginein mo yung bed na inaano ko minsan, di ba? Kung ano nangyayari sa mga ano, sa mga sa hotel, kung ano nangyayari diyan, alam mo naman natin, hotel yan eh. Yes. Kinumpisal ko ngayon yan, sinabi ko kasi biro mo aayusin mo yung bed, no? Tapos may gagawang kasalanan doon kinagabihan. Alam mo ba, alam naman natin yan sa hotel. So, sinabi ko kay Father yan, nagkakasala rin ba ako? Sabi niya ganun, hindi. Bakit? Sila nagkakasala. Tama, no? Sabi ni Father, sila nagkakasala kasi ang hotel dapat talaga mag-stay lang dyan para sa mga bakasyonista, di ba? Mga mag-asawa lang or kahit nga mga pare, mga bishop, nag-hotel yan. Pero kung sila ginawa mo yung hotel na yan, sabi ni Padre sa akin, pag ginawa mo yung hotel na yan, nag-sex kayo na kahit hindi mag-asawa, mga mag-girlfriend, sila nagkakasala, sabi niya. So in other words, yung sabi ng isang pari din nang nakausap ko, it's your intention. Ang intention mo, sabi niya, iayusin mo yung bed mo, ayusin mo yung trabaho mo. So tama. So ngayon, yung sa'yo kasing sitwasyon mo, talagang nandun ka sa illegal transaction eh. Nandun ka sa hindi parehas at nagawa mo pa rin siya. Yung sa amin kasi naman dito, ang purpose ko may matulugan yung guest. So kung gawan nila yung guest na yun na yung mga customer o guest na yun, gawan nila ng masama yun, sila nagkakasala, hindi ikaw, sabi niya. So on your case, bro, dapat may opisal. Nakikita ko mayroong kang ano doon dahil hindi mo nga napaglaban yung alam mo mali, pero nagawa mo. So, dapat mangisama sa kumpisal. Much better, bro. Para sigurado po tayo. Ang hirap kasi kalaban ng mga employer, lalo na pagbago ka pa. So, mahirap siya talaga. I decided na lang to leave na lang. Amen. Basta naman sa patuloy ko pa. So, although gusto ko sana later on, kasi hindi ko talaga ma-attempt na danasin ba ng mga clients ko na gano'n. So, hindi ganun yung pinangarap ko, hindi ganun yung plano ng Diyos. So, talaga, nag-decided to leave na lang ako. So, sige po, actually, talagang i-contest ko yun kasi until now, in my conscience pa rin kasi na laging nasa pa rin nasa isip ko pa din yung ganong yung nangyari. So, i-contest ko yun, bro. So, thank you. Next po, bro, pag na-confess mo na siya. Bro Jump. Yes. Yes, bigyan mo na natin ng panahon si Father Bobby kasi kakapasok lang. Brother Jando, pa-unmute mo si Father Bobby, bro. Greetings natin, Bro Jando. Okay, ating anuhin natin si Brother Bobby. Wait lang ha. Father Bobby. Okay. Brother Henry, congrats pala. Salamat, bro. Salamat. Okay, good evening sa iyo, Father Bobby. Good evening sa inyo lahat. Welcome back, Father. Welcome back, Father. Good to see you. Welcome back po, Father. Ano kasi, 1 week na ngayon yung ako ubo. Kaya hindi ako nag-attend sa punto per punto dahil naisturbo ako sa ubo ng ubo. Kaya sabi ko, next time na lang pag may pagkakataon. Kasi lumalamig na dito. Pag tumatanda na, ganyan tayo, di ba? Hindi naman halata, Father Bob. Ha? Hindi naman halata. Hindi mahalata, no? Pag maubos na yung buhok, yan, naglalagas na yung buhok, wala na. Umpisa na ng yan, ng katandaan. So, maraming salamat mga kapatid. Welcome sa punto por punto kahit na late ako. Dito kasi sa Italy, nag-change ang hour, ang oras. Kaya kami advance dito. So dati nagko-connect ako mga alas 2
ng hapon. Ngayon, alauna ako. Nagko-connect dapat dito. Yung alauna dito ay pananghalian yan. Kaya kung minsan, ano pa yan, nananghalian pa kaya hindi ako kagal maka-connect. Kaya katatapos ko nga ng pananghalian dahil may appointment ako, sabi ko, paki-connect nga para baka yung ating mga kapatid doon, anong nangyayari doon? Buhay pa ba kaya yun o wala na? Dito pala kayo, buhay na buhay. Buhay na buhay. Salamat. Welcome sa lahat na nakikinig. At I try my best na maka-attend na naman. Kahit na unti-unti, meron pa rin ubo. Pero sige lang. For the glory of God. Okay? Okay. Amen. Okay, Brother Champion, nasagot na ba yung tanong mo? Okay na. I-reserve ko na lang kasi nandiyan si Sister Naisi. So, next na lang po siya. Reserve ko na lang po yung next na question ko. Mag-aalas 10 na rin kasi. So, para mapagbigyan naman po yung iba. Thank you po. Salamat. Sige. Po. Okay. Thank you sa iyo, Brother Champ. Okay, so huling tanong na lang ito. Si Ma'am Maria Nacy Diente. Huling tanong ngayong gabi. Ma'am Maria Nacy, good evening. Ano to banggit to pangalan mo tayo? Nacy? Nacy po, Bro Jando. Nacy. Okay. Okay, thank you po, Bro Jando. Good evening po, Father Bob. At sa lahat po, good evening. May tanong po ako sa spiritual welfare po. Ano po 2 beses na po ito nangyari sa akin. Noong high school ako at ngayon lang dito sa punto por punto nangyari. Ang pangalawa, yung dito sa punto por punto, yung nangyari noon, last year yata yun, last year pa, yung bigla lang, kung naalala nyo po, Bro Jando, yung mayroong pumasok na babae, na Babae? yung isang dayuhan yata yun. Tapos, yung Amerikana. Opo. Yung anak niya may Yung bigla lang tapos yung CP ko po bigla lang nag-guard. Kasi hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Pangalawang beses na to. Yung una, iba lang ang nangyari noon. Pero same sila na nag-blurred yung paningin ko. So, hindi ko alam kung ano nangyari dito noon. Kaya, kinaklarify ko po bakit bigla nag-blurred yung CP ko. Tapos, tinanong ko po yung sa GC, kung okay pa yung ano nila, yung CP, hindi ba sira, o yung signal ba ninyo yung nagba-blurred? Kasi nagkagulo na po yun kung naalaala nyo po. Okay, at pasagot siya kay Brother Romer. Brother Romer, pag ganyan ba sitwasyon, ano ba tawag dyan? Nagba-blurred yung CP? Yung ano ko po, yung may nangyari po last year, yung isang foreigner na babae. Pumasok. After noon, mayroong pumasok na hindi ko alam. Kasi biglang nag-blurred yung CP ko. Kasi ang akala ko, sira ba ang CP ko o sira yung signal ng punto por punto. Pero yung nakita ko kasi masyadong blurred. Pero mayroong shadow na isang tao, hindi ko alam kung ano yun, na gumagalaw siya, lumalakad. Mayroon siyang, basta blurred siya, hindi ko ma-clarify kung anong ginagawa niya. So, ano po yan, sis, yung pagpasok ng foreigner, it's either po yan, nag-practice po yan ng occultism. Yun po ang dahilan. Hindi po natin, kasi ang dami po talaga na mga hindi po natin alam na, for example, dyan, yung mga foreigners,
kalimitan po sila nagpa-practice na po sila ng yung occultism, yung mga spell, curses, yung mga witches, yung mga sorcerers. Yun po kalimitan, ang dami na ngayon kahit ng mga bata nagpa-practice na po sila ng mga spells, mga ganyan. So once na papasok po yan sa bahay mo, maano po talaga kayo, yung ma-contaminated. So, meron na po talaga, for example, yung sa bahay ninyo, hindi po nag-practice ng yung sa cares at saka yung sacraments, wala po sa sacraments, may openings. So, ang mangyayari po, a-attach po yung mga demonyo sa bahay ninyo. Kaya magkakaroon po ng infestation. So, kung ikaw na po ang makaka-recognize niyan, kung sa bahay niyo meron bang wala nag-practice ng hindi nag-practice ng yung ng nag-practice ng virtues, talagang maapektuhan po talaga kayo. So, yun po, infestation po ang tawag doon. Yung nangyari sa iyo, yung sa cellphone, pero wala ka namang naramdaman sa sarili mo? Wala po. Kasi bigla po na ni Bro Jando yun. Bigla niya na off yun. Yung program. Tapos may nakita ka ng tao na doon sa cellphone mo. Shadow siya kasi sabi ng kasamahan ko sa ibang GC, sa isang GC, nakita nila yung talaga yung video. Kaya inano agad ni Bro Jando yun, ino-off yung yung program. Kasi hindi ko kasi ma-clarify kung ano yun kasi masyado napaka-blurred. Kasi pero doon nakita mo dun, sa program or sa hindi ko na masyado na dito sa punto por punto nung nagpo-program sila. Nakita mo, may nakita na shadow, ganyan. Oo, bigla nag-blurred yung akala ko sa inyo. Yung nakita ko lang po yung mga messenger dito sa sa comment section. Yun lang ang nakita ko na mga messenger nag-message sila. Pero yung video, bigla na siya nag-blurred. Hindi ko na siya baka sa ano po sister yung sa signal or something merong nangyari. So hindi po natin alam kasi akala ko dun sa bahay ninyo may pumasok na ganyan yung foreigner tapos yung cellphone mo may infested yan pero yung sa program hindi po natin alam. Kung ikaw lang nakakita niyan, yung iba wala, merong nangyari. Ikaw po talagang may open ng third eye. Pero kung nakakita naman lahat, baka lang po, yung may something na doon sa monitor or sa screen, hindi po natin alam talaga, matutukoy talaga. Kung ikaw lang po talaga nakakita, sister, meron pa bang iba nakikita? Dito sa sa punto po punto, iwan kung naalala ni Brother Jando yun. Last year pa medyo matagal-tagal na yata. Last year yun Kaya nga po, na lang, yung wag na lang po natin tungunan ng pansin. O kung may harassment ka, meron ka bang harassment? Wala? Wala po, sa awa ng Diyos. Okay lang. Basta kapag gano'n na senaryo, akala ko naman sa iyo. So kapag gano'n na senaryo, wag na lang po ninyo na yung lagyan ng mga kahulugan kasi pagka tatatak yun sa isipan mo, ikay maharas. Okay po. So gano'n lang po kasi lahat naman ng At nung last yung high school ako, nangyari din ito sa akin. Kasi naglalakad lang kami from school. Tapos nakita ng mga kaklase ko yung isang tao na lumingon sila sa right. Sabi nila, nakahubad ang tao. Pero yung pagtingin ko sa tao, hindi ko makita ang katawan niya, na masyadong itim ang katawan niya. So meron kang po, sister, meron siguro kang yung sa open ang occult third eye mo? Hindi naman po kasi nagtakbuhan sila kasi ang tingin ni kasi ang pag nila sa tao yung siguro yung rapist yata yun yung nakita nila kasi sa akin hindi naman blurred kasi ang paningin ko kapag kapag mayroon silang ganon. Nagba-blurred ang paningin ko sa ganong bagay. Opo.
So ano lang sister, ganito lang ha. Ito lang pinaka ano talaga kasi ang pinaka essence po talaga ng spiritual warfare tsaka yung paano po tayo hindi maharas, yung mag-practice po tayo ng virtues. Yun po talaga kasi nananahan po yung mga demonyo sa buhay natin kung meron po tayong kasalanan. Kaya po gustong-gusto ng demonyo once na nasa kasalanan ka, mag-a-attach at mag-a-attach yan sila sa iyo at mamumuhay yan sa buhay mo kapag ka nasa kasalanan ka. So i-check mo talaga, check and balance mo talaga yung sarili mo na kaya nga kanina sinabi ko na yung meditation po talaga ang importante sa spiritual battle din. Bakit? Kasi once na grounded ka sa meditation, hindi yung yoga ha, once na grounded ka sa meditation, hindi po yan magsasama yung meditation at saka kasalanan. Kasi yung meditation, yan ang nagpapakita sa buhay mo, yung sa buhay mo na dapat na magiging aware ka sa mga bagay na kasalanan at saka hindi kasalanan. So once na grounded ka po dyan, wala ka talagang ma-offend. Kasi bawat salita mo, bawat galaw mo, alam mo talaga na kasalanan ba yan or hindi. Kasi ang daming nagro-rosaryo, ang daming nagsisimba, bakit may kasalanan pa rin na naka-attach? Bakit nagsama pa rin ang kasalanan, simba at saka rosaryo? Dahil po wala po silang meditation. So yun po sister ha, ito lang po ang pinakapunto kasi parang magulo na po yung yung para hindi magulo yung buhay, para hindi ka makakita ng ano-ano sa buhay mo, dapat grounded po tayo doon sa meditation ha. Kasi kapag ka nagme-meditate tayo araw-araw, kahit na 30 minutes, umaga, tsaka gabi, yan po, mag-grow po yung buhay po natin. Kasi ang dami ngayong nagsisimba, palamura. Ang dami ngayong nag-rosaryo, palamura. Ang dami ngayon nga yung yung nagbibigay, ganito, tapos pagkadating sa bahay, ang dami ng negative reactions. So mga gano'n na bagay, bakit nagkakaganoon sila sa sarili nila? Kasi wala silang meditation. Hindi nila natitingnan yung sarili nila. Know yourself. Yun po ang pinaka-importante po sa buhay natin. So para hindi ka ma-distract sa sa buhay mo, sa pagsunod mo ni Kristo, meditation po talaga ang pinaka-importante po. Yung mental prayer, araw-araw po, i-ano mo yan, habit mo yan sa buhay natin na manahimik tayo for 30 minutes, tignan ang sarili natin, makikita natin kung sino tayo. Malalaman natin yung kung sino tayo po talaga. Kung nakasunod ba tayo sa plano ng Diyos o wala. So yun lang po, sister. Mayroon ka pa pong ibang tanong? Wala na po. Salamat. Next time na po. Thank Okay you, po. Brother Roman. God bless po sa lahat. God bless po. Bro Jando. Bro Jando. Okay, so, yan. Maraming salamat, Brother Romer. So, 11:08 na. So, ano sa ating... Sino yun? Sino to? Jando. Ay, Brother Jando, ano mangyari sa tingog? Muro kag naslangob. Ha? Ano sa langog? Oh. Pangit. Yan. Nana? Oh, okay na. Oh, okay. Gamit ako wireless. Ay, walang kurente? Malayo ako sa harapan ng computer. Gamit ako ng wireless microphone. Mo ay o kasabot sa mong tingog. So, okay na ba yun? Nawala boses mo, bro. Okay na ba yun? Okay na ba yun?
Oh, okay na daw bro, okay na. So, close na tayo. Tingnan sa pagpasalamat si Brother Alma. Ako na lang muna magpasalita pa dyan doon. Di maklaro yung boses. Hindi na klaro. Oo, okay, so yun mga kapatid, at maraming salamat no in behalf ni Brother Jando na wala sa harap ng computer, malayo, gumamit ng wireless. So, ako na lang ang magpa-facilitate para sa say thanks at bye-bye sa mga kasamahan. So, nahin na natin si Brother Wendell. Brother Wendell! Okay, maraming salamat din mga kapatid. At lalo kay Father Bobby na nakapasok ngayon. Salamat sa Diyos na gumagaling na. At sa lahat ng mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko, dito sa comment section ko, nagpipista ang mga iglesia ni Manalo. Bakit daw tinawag na iglesia Manalo na wala na sa Biblia? So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Brother Wendell. At ibigay naman natin kay Brother Angel. Brother Angel! Amen. Praise the Lord, no? Morning, maraming salamat. Unang-una sa Diyos at yun nga po kay Father Bobby. Salamat po sa Diyos at magaling na po kayo. At sana rin yung mga anak ni Brother Romel Palma, sana complete healing na rin po, no? At yung kung hindi ko na congratulate ko. Congratulate kita kagabi, no, Bro Junri. Isa 'yun sa pinakamagandang debate na ko at meron akong maisi-share sa inyo, naalala ko tuloy sa debate mo, no. 'Di ba may kasabihan tayo, yung normal na kasabihan, no, kapag ang hindi ayoko na sabihin sulpot, kapag ang ibang sekta, no, kaya pag ang ibang sekta sa debate, no, ay ipit na ipit, 'di ba? Sa rebulto kumakapit. Ito kakaiba. Kapag kakaiba itong House of Israel na to, Hudyong nagpaka-Hudyo, no? Ito'y ipit na ipit, nung ipit na ipit, sa napunta sa patutot kumapit. Tinabaan mo. Napunta sa patutot, natawa ako at bigla kang pinersonal attack. At hindi lang yun, nung ipit na rin, ang ginawa niya, sa ibang topic kumapit. Di ba naging na? Hindi yan Diyos, isa lang ang Diyos. Napunta ron, patay tayo. Trinity or oneness na Trinity ang topic bigla eh. So may iba na pala ngayong kasabihan, no, sa mga debate, iba-iba silang klase. Sa sobrang ipit na niya, no, hindi niya ma-debunk yung yung mga paliwanag mo. Iba-iba na eh. Sabi niya, hindi, Hudyo lang ang magsasabi niyan. Sabi niya, di ba? Nung sinabi mo, bakit? Hindi ba Hudyo yung mga apostol? Nagsabi sila yung Mesiyas? Di ba si mismo Apostol Pablo nagsabi, you're the Messiah, ikaw ang Mesiyas, anak ng Diyos, ng kataas-taasan. At sabi pa niya, bula ang propeta si Jesus. Iniisip ko, paano naging bula ang propeta? Lahat na sinabi niya natupad. Di ba? Lahat na sinabi niya, sinabi niya bumuhay siya ng tao, sabi niya mabuhay ka, nabuhay. Lahat ng mga mabubuhay siya ng after 3 days, nabuhay siya. Paano naging bula ang propeta yun? Kalungkot. Meron pa siyang isang kinapitan, Brother Angel. Yung sumpa. Napunta pa sa sumpa, kumapit sa sumpa. Nakakalungkot, no? But let's pray for them. Biktima lang po sila, no? At nagtaka ako, may Hudyo sa Pilipinas. Natatawa na lang talaga ako. Kanino narinig yung mga salitang yon? At biktima talaga, lakas ng ng mga fallen angels na sabihan ba naman na bula ang propeta daw si Jesus. Hindi daw siya yung Diyos. Samantalang naisip ko nga yung lahat na sinabi ni Jesus, mismo yung nasa Old Testament yun, yung sinabing ako ay ako nga, di ba? So lahat yun, pati yung darating sa alapaap, nasa nasa Old Testament yun. Sa kanya natupad yun. At itong mga to nagbulag-bulagan pa rin. Dumaan na nga si Mesiyas, ngayon daw hindi pa daw dumarating, naghihintay pa rin. David yung hinihindilas, David. Oo, actually sabi niya David Jr. David descendant, sabi naman niya eh. Kaya sabi ng bulag nga kahapon, anak ni David, di ba? So, descendant siya. Siya yun. Hindi lang nila naintindihan.
But let's keep praying for them po, no? Ipagdasal po natin ng mga tao na sila po ay nabiktima lang, di nila kasalanan yan. Parang alam mo yun, fallen angels talaga may dahilan yan. Let's keep praying for them at pabaon lang po ng ebanghelyo kanina na napakaganda po ng ebanghelyo, no? So yung si Camoron niya, no, nagsumikap si Zaccheo, no? Nung nagsumikap siya makita si Jesus, anong nangyari? Nakita ni Jesus siya at pumunta pa sa bahay. So tayo po pala ganun. Pag nagsusumikap tayo, no? Magsasakripisyo tayo kay Jesus, makikita rin pala niya tayo. Napakasarap nun. Po, yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Junri. And good night, everyone. Maraming salamat. Ayan, Brother John. Nagpasalamat na ba si Brother Romer? Brother Romer, ako at si Father Bobby, wala pa. Father Bobby na lang last at para sa kanyang huling mensahe at final blessing. Hindi pa si Bro Junri, at saka si Bro Romel, bro, hindi pa sila nagpasalamat. Brother Junri muna, at saka si Brother Romel. Sige. Hindi pa. Ayan, maraming salamat, Brother Jando, at yun, no, papurit pa sa salamat sa Diyos na palagi pong nagpapaanyaya sa atin na lumahok sa ganito at thankful po tayo na okay na si Father Bob at sana palagi na naman natin siya makasama kasi iba pa rin pag mayroong pari na kasama natin at maraming salamat din sa mga nag-greet sa akin at sa lahat ng mga nag-share ng debate kagahapon. Maraming pasalamat. So bukas pala ako magta-topic bukas, so medyo yung may mga lang tayong lilinawin tayong issue about doon sa nakatalakayan natin kagahapon, yung about sa David, sumpa, at yung paring Libita. Ayan, itatopic ko yun bukas at ipapaliwanag po natin na hindi talaga David ang Mesiyas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So bukas po ulit, maraming salamat and God bless all. Brother Junior, ano yan? May mga nag-greet sa'yo? Birthday mo? Hindi, greetings. Ano ba yung congrats pala. Congratulations sa birthday. Sa birthday. Alam ko, birthday. Congrats pa, na-congrats. Oo, na-congrats. Okay. Si Brother Romel, andyan pa? Brother Romel Palma? Wala na siguro. Hindi ko ma-check yung okay. Si Brother Bobby na lang, huling mensahe at final blessing, Brother Bobby. Romer ba si Bro Romer? Romer muna, Brother Romer. Sige, Brother Romer. Oy, hello. Congrats, Bro Junre. Okay, sa mga lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa punto por punto, maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, Brother Bobby na. Sa kanyang huling mensahe at final blessing, Brother Bobby. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga kapatid sa ating pagsama-sama ngayon. Naway yung ating natutunan maging isang kayamanan, no, sa ating puso upang silang magdala sa atin sa buhay na kabanalan. Yun, bakit nandito tayo mga kapatid? Dahil yan ating pakay sa mundo, no? Makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nahihingi natin ngayon ang basbas at pasalamat sa Diyos sa inyong lahat na nakikinig sa ating palatuntunang punto por punto. At sa ngayon, hingi natin ang final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much and good night.